Isang aswang na nagpanggap na pusa at umakyat siya sa aming bubungan hanggang sa Dear Ate Vine, isang kwentong kababalaghan. Iyan ang aking ibabahagi sa inyo. Ako po ay taga-Capiz. Pero ngayon ay dito na kami naninirahan sa Manila. Sabi ng aking ina, nung ako ay pinagbubuntis niya noon sa aming probinsya sa Capiz, ay may pusang laging nagmamasid sa kanya araw-araw hanggang sa dumating na ang araw ng kanyang panganganak. Ako si Delia, 65 years old, isang business owner dito sa Manila. Ako ay nag-iisang anak lamang, kaya nag-anak ako ng 7 dahil naranasan ko talaga kung gaano kalungkot ang mag-isa. Balik tayo sa kwento, nung ako ay pinagbubuntis pa lang ng aking ina. Sa maliit na kubo ng aking lola, wala pang kuryente noon, kaya ang ilaw noon ay bulo at sulo. Ang aking ama naman ay nagtatrabaho sa ibang bayan. Kaya buwanan daw umuwi. Kaya ang kasama ni inay ang lolo at lola. Malayo din sila sa mga kapitbahay noon. Habang nagbubuntis si ina, nakapansin daw niya na laging may pusa sa bahay. Wala naman daw sa isip na may kakaiba. Pinapakain niya pa ito palagi. Minsan bumaon daw ang kuko nito sa braso niya, at dumugo, hinimod daw ng pusa at agad nang gumaling. Kahit saan siya magpunta ay sinusundan siya nito. Isang araw nakita niya ang pusa, na puro dumi at may sugat pa. Pinaliguan niya, pinakain, tapos diinamot niya ang sugat, kaya alam niya ay pusang ligaw lang talaga. Nung dumating ang tatay ko, nagtataka si nanay kung bakit galit na galit ang pusa sa tatay ko. Sa galit ni tatay kinuha ang pusa at itinapon sa labas. Simula noon hindi na nakita ang pusa. Sumapit na nag8 buwan ng kanyang tiyan, lumabas pa raw siya ng bahay, at nakita niya ang pusa na tumakbo, sinundan niya ito at kinuha. Umuwi niya sa bahay, napansin niya malimit nang sumakit ang kanyang tiyan. At laging nagpapatawag si Lola ng hilot para i-check si nanay, pero hindi pa kabuwanan. Nakita ng hilot ang pusa at tumayo ang balahibo niya. Ang sabi ng hilot, kakaibang pusa ito, palabasin niyo ito, o itapon sa ibang lugar, dahil marami ng usap-usapan na may aswang sa baryo natin dahil 5 buntis na ang namamatayan ng anak at 2 nanay na ang namamatay. Sa takot ng lola ko kinuha ang pusa at itinapon sa labas. Naglagay din sila ng mga pangontra para daw hindi makalapit ang aswang. Eto nakabuwanan na ni nanay, nagpatawag na ng hilot kahit nagle-labor pa lang. Ang bahay nila ay pawid ang bubungan noon. Kahit nagle-labor pa lang si nanay noon, ay sobrang sakit na raw ng tiyan niya, pero hindi pa bumubuka ang labasan ng bata. Dahil mag-isa lamang siya sa kanyang kwarto, maya-maya ay may bumagsak na pusa mula sa taas ng bubong, nanlilisik daw ang mga mata nito, at unti-unti nagbabago ang anyo nito na may mahabang dila. Napasigaw siya ng malakas at nahimatay. Paggising niya ay ang lola ko at ang hilot na ang nasa tabi niya. Sabi ni nanay may aswang nakita ko, pinapakalma nila si nanay at naramdaman na niya ang hilab ng tiyan. Maya-maya ay lumabas na ang baby na hindi umiiyak at iba na ang kulay. Sabi pa ng hilot wala ng buhay ang sanggol, hindi na kasi humihinga. Sobrang iyak ng nanay ko, hindi niya matanggap, nagsisigaw siya, kinuha niya ang sanggol, hiniga niya sa kanyang dibdib at hinahaplos sa likod, maya-maya pa ay bigla akong gumalaw. Kaya ang hilot agad-agad kinuha ang sanggol at pinaiyak, kaya nang mapaiyak ang sanggol, laking tuwa ng aking ina, kaya ang ipinangalan niya sa akin ay Angel, dahil ako daw ay nagmula sa langit. Simula daw noon ang pusa ay hindi na niya nakita kahit kailan, 1 buwan ay pinabinyagan na ako. Sabi pa ng aking ina, kung totoo daw na aswang iyon, siguro iyon ay kaibigan niya, at hindi siya gagawan ng masama. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana ay magustuhan nyo. Angel.